Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, basahin po natin sinasabi ng Bible sa aklat po ng Luke chapter 17 mula sa 14 hanggang 19 bago po tayo manalangin. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw, he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, and thy faith hath made thee whole. Salamat po sa salitaan Diyos. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, tunay napakabuti mo po sa aming buhay. Tunay kayo lamang po Lord ang kagalingan ng bawat isa sa amin. Sa iyo po nagmumula o God ang kapangyarihan upang bawat sa amin anumang sitwasyon ay kayo po magkakaloob ng kalutasan. Pagpalain mo nga po Lord maging simpleng devotion ito at maging blessing po sa bawat sa nakikinig. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang at nawa o God ka po yung patuloy na mahayag. Pinlalapit namin in Jesus' name pray. Amen. Ito nga po mga minamahal na kung saan ang Panginoong Hesukristo po ay papunta ulit ng Jerusalem. 4 times po na binalak niyang pumunta doon at sinabi po yan ng Luke chapter 9 verse 51 na it came to pass when its time has come and he should receive up and steadfastly set his face to go to Jerusalem. So in John 7:8, nagpunta po siya doon sa feast po at ng booth kung saan sa Jerusalem po mangyari ito ay ang mga tao try to stone him. Sa John chapter 8, 9, and 10 din po. Sinabi doon sa Feast of the Dedication, tinatawag ng mga Jews na Hanukkah, ang mga tao po try to stone him again. At noon pong mapagaling at mabuhay ito si Lazarus, mga minamahal. Sa John chapter 11, ang mga tao po, ang mga Jews po ay seeking to kill him. Pero mga minamahal, nandun po pag sumigap ng Panginoon na papunta po ulit siya sa Jerusalem. At sabi nga po sa John chapter 11:54, Jesus therefore walked no more openly among the Jews, but he went thence unto country near the wilderness into a city called Ephraim, and there continued with his disciples. Sapagkat ito po yung time na kung saan ito po mga Jews ay galit na galit sa kanya. Kanya nga po mga minamahal, nung papunta po sa Jerusalem, dumaan po siya sa pagitan ng Galilee at Samaria at nakita niya po itong 10 leper at sumisigaw po, sabi po sa kanya, Master, have mercy on me. Sumisigaw po itong 10 leper mga minamahal na kung saan ito po yung mga outcast. Nandun po sila sa labas ng bayan. Alam niyo po, ang sinasabi po ng Biblia, ang leprosy po ay palatandaan po ay nagsisimbolo sa kasalanan. At kung saan po sa Old Testament, ito po ay kung saan ang Diyos po ay nagka-curse sa mga makasalanang tao. Kaya po nagkakaroon ng leper ang mga tao. Ito pong 10 leper na ito mga minamahal, para bang nasa isolated place, para siyang ospital. Andun sama-sama po sila. At naniniwala po ako na sila po ay merong pinagdaraan ng suffering, yung kalungkutan. At sila po ay outcast na po sila sa kanyang pamilya. Wala pong sino man pwedeng lumapit. Kanya nga mga minamahal, ang ginawa po nila nung mabalitaan nila na ang Panginoon nagpapagaling, may kakayahang magpahilom ng kanilang mga sugat, ay sila po sumisigaw at nagmamakawa nang makita po nila, Master, have mercy on me. Alam niyo mga minamahal, ito pong mga taong ito ay wala nang ibang pag-asa kundi ang Panginoon lamang, kaya po sila lumapit. Ang sabi po ng Panginoon sa kanila, Go, show yourself to the priest. Alam nyo, ito po yung Jewish law na kung saan ito po mga priest ay sila po yung tinatawag nating inspector na kung saan titingnan kung yung isang may ketong ay wala ng ketong at pagkatapos yan mag-undergo po yan ng cleansing ritual at pagkatapos idideklara nila, sige balik ka na sa pamilya mo, balik ka na doon sa village mo. Alam nyo po yan ang ginagawa po ng mga priest noong araw mga minamahal. So, Jesus clearly affirming the law. Hindi nyo po kinokontra, ina-affirm po yung law at hindi lang yon upang ipakita na itong mga lepers di pinagaling ng ating Panginoon Jesucristo. So ano pong ginawa ng Panginoon? Sinabi niya, pumunta kayo doon sa mga priest, ipakita nyo ang inyong mga sarili. Subalit mga minamahal, isa lang po ang nagbalik Alam nyo, sinabi ng Panginoon, nasaan ang siyam? Di ba 10 itong pinagaling ko? Bakit isa lang ang bumalik at nagpakita ng pagpapasalamat sa Diyos? Pero grabe po yung faith ng 10, ano po mga minamahal, hindi lang dahil umiyak sila sa Panginoon, hindi lang sila sumigaw ng, Master, pagalangin mo kami, kundi higit sa lahat, sumunod po sila
naging obedient po sila, bagaman hindi pa sila gumagaling, papunta na agad sila doon sa mga priest, bagaman hindi pa nagkakaroon ng healing. Anong mga minamahal, makikita ho natin dito yung pananampalataya na tunay na pagtitiwala. Subalit, ang nakakalungkot nga po, isa lang ho yung bumalik. Sinasabi po ng Luke 17 verse 15 hanggang 16 na isa lang ho yung nagbalik at nagpuri sa Diyos eh. Resounding pa sabi niya, nagbabalik siya ng papuri sa Diyos. He humbled himself, mga minamahal. Nagpatira pa po sa Panginoon. Hindi siya po nagatubili sapagkat nakita niya na hindi lamang yung sakit niya ang nawala eh. Meron pang masigit na kailangan niya, yung spiritual na pangangailangan ng kanyang buhay. 10 po yung pinagaling, subalit isa lang yung grateful. 10 yung excited na umuwi at nagpunta doon siguro sa kanilang mga pamilya, pero isa lang naging submissive. At 10 itong nakatanggap ng kagalingan, subalit isa lamang ang nagbigay ng papuri. Ito sa ating buhay, mga minamahal, ang nakakalungkot isipin eh. After so many blessings na binibigay ng Diyos sa ating buhay, yung pag-iingat, yung pagpapala sa bawat araw, nalilimutan ho natin kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang Diyos sa ating mga buhay. Kanya nga makikita dito, nadismaya ho ang Panginoon eh. At nalungkot siya, nahanap niya, nasaan yung siyam. At nung sinabi po dun sa Luke 17:19 na stand up and go thy way. Alam niyo ibig sabihin po dun sa Griego yung katariso means to cleanse, to cure, to wash. At nung sinabi po ng Panginoon na thy faith made thee whole, ang ibig sabihin nung po noon ay save. Na-save po itong taong ito, mga minamahal. Subalit nakakalungkot isipin, isa lamang ang nagbalik ng papuri sa Diyos. Isa lamang ang nagbigay ng papuri. Pagkat yung siyam, nabaliwala na, nakalimutan na yung ginawa sa kanila. Alam nyo sa ating buhay, sabi nga po na isang mangangaral, hindi ang palatandaan ng pagiging saved, hindi yung profession of faith, kundi yung pagkakaroon ng possession ito sa ating buhay. Alam nyo, we come to church, we worship God, sinasabi natin, pero for the rest of the week, tunay ba na pinupuri natin ng Diyos sa ating mga buhay? Pagising natin sa umaga, sa lahat ng ating mga lakad, pinupuri ba talaga natin ang Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi nga po ng Bible, 2 Corinthians 13 verse 5, examine thyself whether ye be in the faith. Sapagkat minsan sa ating buhay, inaakala natin tayo tunay naman ng palataya, subalit tunay na pagpapasalamat sa Diyos, nalilimutan po natin. Yung pagtataglay nito sa ating mga buhay, yung ating mga attitude toward others, towards our fellow believers, nasa na po? Baka mga minamahal nagagawa natin ipakita lamang ang pagpupuri sa Diyos sa ilang oras sa araw ng linggo pag tayo lumalapit sa Kanya. Pero for the rest of the week, katulad din tayo ng siyam na napagaling, ng ketong na nalinis na, subalit ang tunay na buhay, hindi po nagbabalik ng papuri sa Diyos. Nawa sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, ay tayo po ay napaalalahanan. Sapagkat ang tunay ng Diyos po ay nalulungkot po, nadidismaya. Sa Luke chapter 13 po, mga minamahal, 13, 15 mga minamahal, makikita natin dito yung mga nakasaksi ng miracle ng Panginoon ay tunay na. Sabi nga niya, masahol pa kayo sa Tyre and Sidon. Ini-announce po niya yung severity of their coming judgment sapagkat sila yung mga nakakita ng mga himala ng Panginoon pero walang nanampalataya po sa Kanya. There are so many miracles ng buhay natin na tayo ay pinagpapala sa bawat araw pero hindi natin magawang papurihan ng Diyos ng totoo sa ating mga buhay. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos, ay pinalalahanan po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay napakabuti po sa amin. Ikaw lamang po ang source ng kagalingan. Ikaw lamang po magkakaloob ng kalakasan sa amin sa bawat araw. Kung paano pinagaling mo nga po ang 10 ketongin. At dalangin po namin, O Lord, na kayo din po magpagagaling sa anumang sitwasyon at suliranin namin, kayo pong bigay ng solusyon. At dalangin din po namin, natularan po namin yung isang Samaritano na bumalik at nagbigay ng glorification sa iyo. Now, O Lord, sa mga blessings namin natatanggap, magawa po namin ipagpasalamat sa iyo. Maging mga challenges ng buhay na patuloy nagpapatibay sa aming pananampalataya, nawa ikaw lang, Lord, na mapapurihan sa aming buhay. Pagpalain mo nga po, O God, ang bawat isa sa amin. At dalangin po namin, Lord, na makalakad kami ayon sa iyong palatuntunan. Nawa, O Panginoon, kayo po ang makita sa aming mga buhay. At nawa sa mga tao, Lord, na patuloy mong kinakatok ang puso, kayo nga po'y pagbuksan at kilalanin na sa bawat buhay bilang Lord and Savior. Ito po yung nilalapit at pinakakatiwala. In Jesus name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa and God bless us all. Thank you po.